Ayan mga kakarpentero, paano namin tinutuwid yung baluktot na frame ng pintuan. Ayan o, baluktot siya. Ang problema dito, ang issue niya, yung kwan natin, yung pintuan natin, baluktot yung frame. Kaya yung hulog niya hindi maganda. 3 feet yung pagkaano niya, pagkagawa. Ayan ang gagawin natin, tingnan natin kung mareremedyo natin. Ang gagawin namin, i-straighten natin yung frame. Dito ang titirahin natin, lalagarin natin dyan banda, tapos dito, tapos aanuhin natin, iklaklam natin at lalagyan natin ng epoxy yung malagarin na part para matutuwid. Okay mga kakarpintero, samahan nyo kami. Ayan, yun na, lagarin na natin. Ayan mga kakarpintero, linagarin namin. Tapos ang gagawin namin, lalagyan namin ng epoxy yan para yung baluktot niya matutuwid. At saka syempre gagamit tayo ng C-clamp, ano? Yan. Ayan o. Ganyan. Patingin nga. Ayan. Baluktot kanina yan. Para kon siya. Magdamag yan mga kakarpintero na ganyan para matanggal yung baluktot niya, ano? Ayan o. Natanggal yung baluktot niya. Tapos saka natin i-assemble. Kasi yung pintuan natin pilipit ng 1 inch. Kaya ganito yung gagawin natin, sana effective. Okay. Ayan na mga kakarpintero. Pachamba technique. Yan, siyempre lagyan mo ng epoxy para yung baluktot matutuwid. Ika nga, yun nga ang rules ng mga rules ng mga abogado, kumbaga, yung baluktot tinutuwid. Ayan mga kakarpintero, tingnan nga natin kung effective yung natin, diskarte natin para matanggal yung baluktot nya. Itutuwid natin. Ayan mga karpentero, dito nang galing yung frame natin na baluktot. Ayan. Kasi yung pintuan, pilipit. At saka ire-rebarnish na rin natin mga kakarpentero. Yung pintuan po na to, nara po. French type yung pintuan na yan. Ayan, samahan nyo kami hanggang sa matapos mga kakarpentero. Ayan na mga kakarpentero. Tinatanggal na natin yung varnish nya kasi kasama na yun sa atin na pagre-rebarnish at repair. Ayan na rin yung yung frame natin, straight na siya. Ayan, ang ginawa namin na mga kakarpentero, binaklasan namin, pinaghiwa-hiwalay na namin para madaling matanggal yung varnish kasi luma na rin, kaya ire-rebarnish natin. Ayan nasisira yung mga panel niya mga kakarpentero. Pero ang gagawin natin yan, lalagyan lang natin ng epoxy para madudugtong ulit. Kasi talagang nung ginawa nila yung pintuan, gumamit sila ng epoxy. Kaya ayan, naghiwa-hiwalay na, nababasag yung mga panel niya mga kakarpentero. Ayan yung mga volume niya mga kakarpentero, naghiwa-hiwalay na. Ganyan ang ginagawa namin para madaling i-sander at tanggalin yung varnish. Ayan Ayan. Ayan ang ginagawa namin mga kakarpentero. Ang the best na pantanggal ng varnish po, yan, grinder. Babalahan mo lang ng number 36 na leha at saka ayan mga karpentero, dinodouble check namin, hinuhulugan namin
dulo at dulo para masigurado na natanggal na yung pilipit mga kakarpentero. Goods na mga kakarpentero, natanggal na yung mahigit 1 inch na pilipit, yung na pilipit niya. Ayan, okay na, siguradong matutuwa yung may-ari niyan. Okay na, pwede nang ipiler mga kakarpentero. Ayan. Yan, linalagyan lang namin ng pulitap yung mga yan para madaling baklasin kung gustong baklasin ulit. Yan, goods na. Hindi na siya pilipit. Ayan, pinipilera natin yung mga kwan niya para malinis. Ayan mga kakarpentero, pwede nating sanding sealer. At saka yan na nga, na sanding silera na namin. Siyempre ang gusto ng may-ari, natural. Ayan ready for top coat mga kakarpentero. Fast forward na tayo. At saka yan na mga kakarpentero, na top coat na natin. Ayan na yung outcome ng ating pagre-repair at pagre-rebarnish. Goods na. Pwede na siyang isalpak. Isasalpak na namin. At saka yan mga kakarpentero, fast forward na tayo. Ayan, tingnan nyo mga kakarpentero, dyan dati yung may pilipit, hindi yan naka-flush noon. May 1 inch na, mahigit 1 inch na hindi yan naka-flush. Ngayon goods na, naka-flush na hanggang taas. At saka yan na nga, dyan sa harap nya, okay na. Thank you for watching mga kakarpentero.